ilang mambabatas. Magbitiw na lang sa pwesto si VP Duterte. Mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So yan po ang sinasabi ni Representative Jill Bongalon na mas ginusto pa raw ni Vice President Sara Duterte ang pumunta sa isang beach resort kaysa pumunta sa pagdinig sa kanyang budget para sa 2025. So ito pong si Representative Jill Bongalon ay sa Ako Bicol Party List. O tuloy-tuloy lang po tayo. I guess it's the Filipino people. It's up to them, no, to judge the Vice President. Well, it's clearly clear sentiments being shared by a lot of members. So ito naman pong si JJ Suarez, ito po ay taga Quezon sa 2nd District. Ang sinasabi naman po ay marami ng kongresista ang hindi na gusto ang ginagawa ng Vice President at gusto na rin nilang mag-resign ito. Kasi alam mo, ano yun trabaho yun, responsibility. Can you lead your office? Kaya mo bang i-lead? Kaya mo bang i-lead ang Pilipinas? Kaya mo bang i-lead yung constituency mo? So it's a leadership question. So ito naman pong si Paulo Ortega, ito po ay taga La Union 1st District. Ang sinasabi naman po niya, kaya daw ba ni VP Sarang ilid ang kanyang opisina, ang ilid ang Pilipinas o ang kanyang mga constituent kung sa nasasakupan. Medyo mabigat-bigat po itong sinasabi nitong si Ortega. At ito po ang naging sagot sa kanila ng Vice Presidente. Ito po yung naging kasagutan ni VP Sara doon sa, actually ito ay para lang kay Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List. Ma'am, si Congressman Jill Bongalon of the Ako Bicol Party List said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, with all due respect, ma'am, sabi po, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho, ma'am. Ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Ren? Yes, pagbibigyan kita. Kasi so, impeachment, diba? Natatawa so, po si... Pakiramdam ko, at sa tingin ko... Natatawa po si Vice Presidente kasi parang alam na niyang wala namang direksyon yung mga sinasabi at alam naman niyang walang patutunguhan talaga. Ano nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung anong gagamitin nila. Ngayon, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. So, yan po ang sinasabi ng Vice Presidente. Nakakalataan niya rin na wala naman talagang maikakaso kasi lahat naman ng sinasabi nila ay parang wala namang kahulugan. Mula dun sa hearing nung unang pagkakataon dun sa budget ng Presidente, wala naman silang napatunayan na may mali at nahuli pa nga sila ng Vice Presidente sa kanilang script na stick to the plan. At ngayon po dito ang sinasabi ng Vice Presidente, si Trillanes at saka si Franz Castro, ang direksyon daw ay ipa-impeach ang Vice President. Pero dahil nga walang makitang kaso at parang hindi magpo-prosper yung plano, nakakita na naman sila nitong isa pang butas kasi nga hindi umattend ng hearing yung Vice President. So ang ginagawa nilang butas ngayon, pinapalabas nilang hindi interesado yung Vice President at nananawagan na lang sila na mag-resign. At ang sabi nga ni VP Sara, kung hindi siya mag-resign, ang palalabasin, kapituko. Pero mayroon pong ibang ideya ang ating Vice President patungkol dyan. Pero
hindi naman kasi ako sasagot sa Young Guns. Dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa o dalawa. So yan po ang sinasabi naman ng Vice President. Hindi siya makikinig sa sinasabi ng 3 tao o kahit siguro ng 300 kongresista dyan sa Kongreso na siya ay mag-resign. Makikinig daw po siya kapag yung 32 million tao na ang nagsabi na siya ay umalis na, yung 32 million na bumoto sa kanya para maging Vice Presidente. Na tao. Kaya hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. At dahil nga po dyan sa pahayag na yan ng Vice President, nakaisip na naman yung isa namang grupo, yung pinamumunuan ni Representative Joel Ochoa, yung government, Good Government and Public Accountability. Sa katunayan po may ronding pagdinig doon na hindi naman pinuntahan din ng Vice Presidente at nagpadala na lamang siya ng sulat dahil ang sinasabi niya hindi naman totoo o hindi naman makatotohanan yung mga pinag-uusapan doon. At yun pong grupo ni Ochoa ay nag-present ng isang testigo at ito po siya. So ito po yung naging testigo nila. Ito po yung dating Undersecretary ng DepEd. Ito po ay si Gloria Humamil Mercado. Pakinggan po natin ang kanyang sinasabi. Long service to the Republic, 40 long years. I think it's fair for you to be given the opportunity to reply to the Vice President. I think I don't want to do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. So, ayan po. Meron po siyang envelope na pinakikita na actually, yan daw po ay binigay sa kanya ni Sara Duterte bilang suhol sa loob ng 9 na buwan na may 50,000 bawat isang envelope. So, yan po yung pinakikita niyang envelope na yan. Where the money was. Comsec. So it's 9 envelopes. Kuha po yung So envelope. it says hope and the amount is there. Kasi So, ayan po. Yan ang envelope daw na yan ay naglalaman ng 50 pesos, 50,000 pesos bawat isa at sa loob ng 9 na buwan ay binibigay sa kanya. Anyway, bago po tayo magpatuloy ay paki-like and subscribe na lamang po muna. Ganito po yan. Sa sitwasyon ngayon ng Vice Presidente, hindi talaga sila titigil hanggat hindi nila nasisira o na gagawa ng paraan na mawala sa kanilang landas ang mga Duterte sa darating na 2028 election. Pero ang masakit pong nangyayari, lahat ng attempt nila ay nauuwi sa wala. So tingnan po natin. Una, pinag-initan si VP Sara doon sa 125 million na confidential fund. Yun po ay galing sa opisina ng Pangulo at ibinigay po sa kanya at kailangan niyang maubos bago matapos yung taon. At nang ibigay po sa kanya ay ilang araw na lang ang nalalabi para magamit. So napilitan po siyang gamitin yon at gastusin sa loob ng 11 araw. Pero ang natatanda natin, ang mga pinagbayaran ng confidential fund ay matagal nang nakaset up. Pangalawa, kasi hindi naman sila nakalusot doon, so nakaisip na naman sila ng iba. Dito naman sa paghahanap ng mga notices of disallowance dahil na naman doon sa confidential fund ng ni VP Sara na 125 million at hindi po talaga sila tinatantanan ng halos lahat ng bata ni Martin Romualdez dyan sa Kongreso hanggang sa nauwi po doon sa hearing ng
budget ng Vice President na kung saan nag-request siya ng 2 billion. Pero imbis po na yun ang pag-usapan ay pinutakti siya ng tanong doon sa confidential fund. At hanggang sa magkabuhol-buhol na yung sinasabi ng mga kongresista at nahuli niya yung plano na meron silang pinaplano para bitagin o kaya ay sirain si VP Sara. At pagkatapos po ng hearing na yon, kung saan nasupalpal niya yung mga congressman, ay hindi na po siya umattend. Ang ginawa po niya, nagpadala na lang ng sulat na hindi na siya attend ng anumang hearing ng may kinalaman sa budget ng OBP kasi ang lahat naman ay sa tanungan at lang nauuwi tungkol doon sa confidential fund. So hindi na po siya umattend hanggang sa sinabi na niya ang totoo na umattend man siya o hindi, ay mayroon namang nagkukomand sa Kongreso tungkol sa pagbibigay ng pondo. At 2 tao lang daw ang nakakaalam niyan, si Saldico ng Ako Bicol Party List at siya din ang head ng Appropriation Committee at ang speaker ng House na si Martin Romualdez. At siya naman po ay kaagad pinasinungalingan ng dalawa at nagkandabulol-bulol pa nga si Saldico. Pero wala na po siyang magawa kasi nung ilabas ni VP Sara yung kanyang sinasabi ay may kasamang mga dokumento at nabuklat na rin yung iba pang issue ng mga dagdag pondo sa ibang ahensya, lalong-lalo na yung sa Comelec na may 12 million sa DPWH, sa DOTR at sa iba sa mayroon pang ibang ahensya na halos umabot ng 290 billion. So ang sinasabi po ni Suarez, yan daw po ay pambubudol pero hindi na po niya makuhang ipaliwanag ng ayos at hindi rin niya maipresenta yung kanyang mga ebidensya. So pagkatapos po noon, lalo nang nag-init yung mga kongresista kay VP Sara at halos pigain siya doon sa mga pagdinig na ginagawa hanggang sa nauwi nga yan sa sagutan ni Representative Marcoleta at saka ni Paduano at ni Abante. Ang punto ni Representative Marcoleta ay dapat sinusunod na lang yung tradisyon kasi ang Vice Presidente ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa at natural na kailangan ng pondo ng kanyang opisina. Pero hindi po sila tumitigil niyan. Hanggang sa ito na nagpatawag naman ng pagdinig doon sa kanyang mga patungkol doon sa kanyang mga satellite office at inuuna nila yung sa Pangasinan kay Mr. Acosta. At dito po bigla silang sinipot ni VP Sara sa hearing at ganun naman ang nangyari. Nagkahiya na naman at nasusupalpal na naman si Ochoa. So nagmukha na naman silang mga kawawa at walang naiintindihan na kahit sariling rules ay hindi alam. So ito pong pagdinig kanina, nagpresenta naman sila ng testigo, whistleblower sa katauhan nitong dating undersecretary na si Gloria Humamil Mercado. Pero may nilabas na pong dokumento at ebidensya si VP Sara na pangontra sa sinasabi nitong si Gloria Humamil Mercado. So sa madalit sabi, itong usapan na ito na nagpaghahanap nila ng butas para sa impeachment ay mukhang magiging delikado na. Kasi kung lahat ng kanilang gagawin ay ganito lang ang sitwasyon at ganito lang ang mangyayari, mukhang wala naman silang patutunguhan at mauuwi lang ito sa wala. Ngayon, itong si Trillanes at saka si Castro na naghahanap ng impeachment at nagpipilit na may mag-endorso na congressman ay mukhang mahihirapan. At mukhang hindi naman ito magpo-prosper talaga. Samantalang doon naman sa panawagan ng mga kongresista na mag-resign si VP Sara, matigas po ang paninindigan ng ating Vice Presidente na hindi siya magre-resign kung 3 lang kayong nagsisisigaw o kahit 300 pa kayo dyan sa Kongreso. So, yung iba po kasing
politiko, lalo na itong mga young guns na hindi naman kilala at yung mga politikong pakupas na, ika nga, ginagamit na lang po nila kasing kapital ang ating Vice Presidente para muling makabalik sa daigdig ng politika. Katulad po ni Trillanes at itong si Franz Castro nagpipilit na maging punctual ulit sa Kongreso sa kabila ng siya ay may sentensyang kinakaharap. At ito pong mga young guns na naturingan na nagpipilit magpakilala sa paggamit ng pangalan ng ating Vice Presidente. So sa tingin ko talagang ginagawa na lang nilang kapital ang pagtuligsa o pagpuna sa ginagawa ng Vice Presidente kahit alam nilang wala naman silang mapupuntahan. So hanggang dito na lamang pong muli at maraming pong salamat.